Ito si tatay, ito si nanay, at itong maliit ay ako. Shen yan, Shen. Ngayon ang kaarawan ni An-An. Ang tagal niyang hinihintay ang pag-uwi mo. Bata pa, hindi pa naintindihan. Ikaw ba, sumasabay ka pa sa kalokohan? Tatay Shen, halika, sabayan mo akong hipan ang kandila. Sige. Sabihin mo kay An-An, abala ang tatay niya sa ospital. Wala siyang oras sa kanya. Shen yan, Shen. Nanay, wala na naman bang oras si tatay ngayon? Abala ang tatay mo sa ospital. Uwi siya para samahan ka, ayos ba? Seth, Maligayang kaarawan. Maghiling ka. sana, mas madalas samahan ni tatay si nanay sa hinaharap. At magiging masaya tayong magkakapamilya magpakailanman. Ang bait-bait ni An-An. Halika, tawagin mo si tatay. Gaano na ba kalaki ang bata? Paano pa masasabi yun? Tawagin mo si tatay. Jensen, tinawag niya. Dahan-dahan ka. Nanay, bakit ka umiyak? Masaya ang nanay mo. Dagdagan na naman ng 1 taon si An-An. Totoo ba? Siyempre naman. Nanay, nagluto ako para kay An-An ng kanyang paboritong hipon. Kunin ko muna para kay An-An, ha? Opo. Nanay, tumutunog ang cellphone mo. Magsimula na tayo ng operasyon kaagad. Tumabi kayo, hindi kayo kasama rito. Bilisan ninyo. Iligtas niyo si An-An. Mga kamag-anak, sa labas muna po kayo maghintay. An-An. Doktor, ano na ang kalagayan ni An-An? Congenital heart disease ang nagdulot ng aortic dissection. Hindi namin kayang gampanan ang ganitong klaseng operasyon. Chief Yarshen, emergency surgery. Opo. Si Shen yan, Shen ang sinasabi mo. Asawa ko siya. Kung gayon, tawagan mo si Chief Yarshen agad. Si Chief Yarshen ang pinakamahusay na eksperto sa cardiothoracic surgery. Kung siya ang mag-ooperete, siguradong magiging maayos ang lahat. Hello. Suwiwi. Ipasa mo ang telepono kay Shen yan, Shen. Karawan ngayon ni Xiao Zuan. Nangako si Yan Shen kay Xiao Zuan. Nasasamahan siya buong araw. Bukas na lang kung may ibang usapan. Suwiwi. Inatake sa puso si An-An. Kailangan niya ng operasyon. Mali ako na hindi ako dumalo sa kaawan ni An-An. Pero ginagamit mo ba ang sakit ng bata para pilitin akong umuwi? Jianxin, karapat dapat ka pa bang maging ina? Hindi ako nagsisinungaling. Nasa ospital nga si An-An ngayon. Tama na, gumaling na ang sakit ni An-An ilang taon na ang nakalipas. Imposibleng bumalik iyon. Hello. Nahihimatay ang bata. Mag-adrenaline na, bilisan ninyo. An-An. Hindi pa rin ba nakontak si Chief Yarshen? 1 oras lang ang tagal ng bisa ng gamot na ito. Doktor, wala bang ibang doktor na pwedeng gumawa ng operasyong ito?
Bata pa siya, at ang pagpapalit ng ugat na ganyan kahira. Si Chief Yarshen lang ang may kakayahang gawin yan. Subukan mong tawagan ulit. Pakiusap. An-an, hintayin mo rito ang nanay. Babaliik agad ang nanay. Bakit kaya parang kabado ang pakiramdam ko ngayong gabi? Takot na takot si An-an sa kulong. Hindi ko alam kung anong kalagayan niya ngayon. Yan Chen. Pagod ka na siguro sa pakikipaglaro kay Xiao Tzuan. Maligo ka na. Sage, Aortic stenosis. Parang ganoon din ang sakit ni An-an. Hindi. Sinabi ni Yan Chen na gumaling na ang sakit ni An-an. Walang sinuman ang dapat manggulo. Kasama ko si Yan Chen. Shen Yan Chen, buksan mo ang pinto. Jianxin. Shen Yan Chen. naligo ako sa bahay ni Weiwei. Ayokong makipag-away sa'yo ngayon. Inatake sa puso si An-an. Sumama ka sa akin ngayon din. Wala akong kamag-anak dito, kaya kapag may sakit si Xiao Tzuan. Si Yan Chen lang ang maaasahan ko. Kaya nga nasayang ang kaawa ni An-an dahil sa akin. Naiintindihan ko ang galit ni Jian. Hindi naman tama na gagamitin mo ang kalagayan ng bata para biruin lang. Para lang mapauwi ako. Ayaw mo magsinungaling na inatake sa puso si An-an? Ganoon na baka baba ang pagkatao mo? Kaya mo pang magkala. Wala pang 40 minuto, hindi na pwedeng maghintay. Sumama ka sa akin. Shen Yan Chen, sumama ka sa akin ngayon din. Wala nang oras si An-an. Tama na. Tapos na ang palabas na ito ngayong araw. Lumabas ka. Shen Yan Chen, hindi talaga kita niloloko. Nasa ospital na ngayon si An-an. Tiyak na may mensahe sa'yo ang ospital. Tingnan mo ang cellphone mo. Jianxin. Sobrang nabigo ako sa'yo. Shen Yan Chen, nagmamakaawa ako sa'yo. Wala pang 30 minuto na natitira para kay An-an. Yan Chen, parang seryoso talaga ang lagay ni MSG yan. Baka may totoong nangyayari kay An-an. Ako mismo ang gumamot sa sakit ni An-an ilang taon na ang nakalipas. Maliban na lang kung sobrang matinding trauma ang maranasan niya. Hindi talaga iyan babalik. Tulungan mo ako. MS Jian, bumalik ka na rito, ngayon din. Makita mo na ang anak mo sa huling pagkakataon. Doktor, kumusta na ang bata? Nagising na ang bata, pero oras ng pagkamatay, 22:00, 18 ng gabi. Doktor, kung tatawagin ko dito si Shen Yan Chen, may pag-asa pa bang mabuhay si An-an? Wala na po siya. Pakitanggapin ang aming pakikiramay.
Nasaan si An-An? Pakisagot mo siya sa telepono. Hindi mo na siya muling makikita. Ano ang ibig mong sabihin? Jeansin. MS Jayan. Ito ang death certificate. Magagamit ito sa pag-cancel ng registration. Nasaan si An-An? Anong ibig mong sabihin? Na hindi ko na siya makikita ulit? May mukha ka pa bang magbanggit ng pangalan ni An-An? Shen yan Chen. Hiwalayan na tayo. Jianxin, may hangganan ang pasensya ko. Saan mo'y tinago si An-An? Sabi ko na, hindi mo na siya makikita ulit. Ikaw ang pumatay kay An-An. An-An, MS Jian, huwag kang magalit. Nag-alala lang si Yan Chen kay An-An. Kaya medyo matindi ang salita niya. Yan Chen, baka gusto mong sumama muna kay MS Jian pauwi. Huli na ang lahat. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa dating tahanan. Jianxin, hinabol mo ako rito. Palang pabalikin ako, di ba? Tapos ngayon, anong ibig sabihin? May mukha ka pa bang magbanggit ng pangalan ni An-An? Ikaw ang pumatay kay An-An. Tama na, Jianxin. Kahit nawala ako sa birthday ni An-An, mabait yung bata, maintindihan niya ang tatay niya. Kailangan bang gawin mo itong napakahira? Sa ngayon, akala mo nag-aarte lang ako. Shen yan Chen, pakiusap. Wala pang 30 minuto si An-An. Sana, mas madalas kang samahan ni Papa si Mama. Magiging masaya tayong pamilya magpakailanman. Shen yan Chen. Hiwalayan na natin. Ano ang sinabi mo? Jianxin, ano ang sinabi mo? Sabi ko. Hiwalayan na natin. Jianxin, ama na ang pag-arte mo. Kaya pala pumunta ka rito sa ospital. Paalang makipaghiwalay sa akin. Mula ngayon, hindi na kailangan ni An-An ang isang tatay na tulad mo. Yan Chen, pasensya na. Kasalanan namin ni Xiao Zuan. Kami ang may kasalanan. Kaya mo nasablay ang kaarawan ni An-An. Kaya galit na galit si At Jian. Bukas, maghahanda tayo ng birthday party para kay An-An. Pumili ka ng lugar at ipadala mo sa akin. May sakit si Xiao Zuan. Kailangan niya na mag-alaga. Hindi na ako uwi ngayong gabi. Ito. Chief ER Shen. Mukhang alam mo na ang lahat. Hoy, nakita mo ba? Siya yun. Siya talaga. Bukas, maghahanda tayo ng birthday party para kay An-An. Pumili ka ng lugar at ipadala mo sa akin. Wow, Balyena. Salamat, Mapero. Nangako si Papa na pupunta kami sa bahura ng Balyena, Ma. Huwag na kayong mag-away, okay? Mepe. Gusto kong magkasama tayo palagi. Shen yan Chen. Huling pagkakataon na to na ibibigay ko sa'yo.
Huling pagkakataon mong makita si An-An. An-An. Ito ang paborito mong balyena at mga libro. Marami pang kwento ang mama na hindi nasabi sa'yo. Lagi mong sinasabi. Pangarap mong makakita ng totoong balyena. Gusto mong lumaki ng mabilis para makasama si mama habang buhay. Pero, An-An, sa susunod na buhay, maging anak mo ulit ako, ha? Mama, Alas 10 ba ang libing? Alas 9:50 na. Nasaan na ang ama ng bata? Narinig ko nitong mga nakaraang araw. Kasama ng ama ang isang ina at anak. Nagkakamabutihan kaya sila? Kahit may iba, dapat narito siya sa libing. Kasama ang anak ng iba, di dumalo sa libing ng sariling anak. Siguro anak sa labas yon. Ah, ganoon pala. Anak sa labas. Hindi ko inakala. Baka na-traffic lang si An-An. Tay, bakit di mo siya tawagan? kuya, wag mo na siyang depensahan. Hindi siya darating. Wala lang talaga kaming lugar sa puso niya ni An-An at ako. Sedge, sagutin mo. Dapat nandiyan na siya. Huli na ako sa party niya. Hindi pa bumababa, lagnat ni Xiao Zuan. Hindi ako makakalayo. Shen yan, Shen. Ito ang ipinangako mo sa akin. Hindi naman sinabing hindi ako pupunta. Huli lang talaga. Sabihin mo kay An-An na maging mabait. Kapag bumaba na ang lagnat ni Xiao Zuan, pupunta na ako. Magsisimula na ang libing. Huwag mo nang hintayin siya. Wala siyang tatay na ganyan. Yan Chen, galit ba si Jianxin? Baka, mas mabuti pang umuwi ka muna. Kaya ko namang mag-isa ang mag-alaga kay Xiao Zuan. Sige, ganito na lang. Hintayin ko muna tuluyang bumaba ang lagnat ni Xiao Zuan bago ako pumunta. Pwede naman akong huli na lang sa birthday party ni An-An. Yay! Paborito ko si Tatay Shen. Paalam, An-An. Paalam. An-An, naway masaya ka sa langit. Paalam, anak. An-An. An-An. Zuan, mabait ka ha. Kailangan nang umalis si Tatay Shen. Bukas na lang ulit tayo maglaro. Ha?
Yan Chen. Gusto na gusto ni An-An ang mga balyena. Kapag birthday mo, An-An, bibigyan kita ng pinakamalaki, pinakamagandang balyena sa buong mundo. Ayos ba? Ayos. Ito na ang malaking balyena. An-An. Nandito na si tatay. Ano ibig sabihin nito? Ha? Jianxin. Nasaan si An-An? Wala ka ulit, kaya hindi mo na siya muling makikita. An-An. Impossible. An-An. Nasaan ka? Huwag mo nang pagtripan ang tatay mo. Sige na? An-An. Tama na, Jeshen Yanchen. Ikaw ang pumatay kay An-An. Anong karapatan mo humiyaw dito? Inatake sa puso si An-An, kailangan niya ng operasyon. Hindi totoo ito. Jianxin, sabihin mo sa akin. Hindi ito totoo, di ba? Pasensya na, hindi ko alam, Jianxin. Hindi mo alam o wala kang ibang inisip kundi ang mag-ina nila? Lumabas ka. Hindi ka karapat-dapat maging ama ni An-An. Jianxin, pakiusap, hayaan mo akong makita. Si An-An sa huling pagkakataon, kahit huli na, pakiusap. Nailibing na. Hindi. Shen Yanchen. Sinabi ko na sa'yo. 10:00 ng umaga kapag wala ka. Hindi mo na siya muling makikita. Kami ng anak ko ang may kasalanan. Si Xiao Zuan, simula pagkabata, walang ama. Kaya kapag may sakit siya, laging humahabol kay Yashen. Kaya hindi nakadalo si Yashen sa libing ni An-An. Pasensya na, Jianxin, sampalin mo na lang ako. Suweiwei, alam mong may asawa, nandamay ka pa. Masama ka. Ang dami-daming lalaki sa mundo, bakit kailangan mong agawin ang asawa ko? Yan Chen, ipaliwanag mo kay Jianxin, bilis. Wala talaga, Yan Chen. Yan Chen, magsalita ka naman. Yan Chen. Ako ang may kasalanan ng lahat. Wala silang kinalaman. Kung gusto mong manapak, ako na lang. Hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa rin ang mag-ina nila? Lumabas ka. Jianxin, wala talaga. Umalis ka rito. Yan Chen, halika na, umalis na tayo. Tia. Sa totoo lang ang ulo ko. Hindi naman talaga nahihilo. Gusto lang ni Mama na mas makasama si Daday Shen. Kawawa naman siya. Huwag mo na siyang apihin pa. Anan, pagkatanggap mo ng regalong ito, hindi ka na pwedeng magalit pa. Anan. Ito ay, Ngayon, kahit ayaw ng kuya ko, wala na siyang magagawa. Jianxin, huwag kang mag-alala, sisikapin kong mabuti. Mabigyan ko kayong mag-ina ng pinakamasayang buhay sa mundo. Kaya napagkasunduan na. Magkakasama tayong pamilya magpakailanman. Shen Yanchen. Ang ating kasal. Tapos na. Kuya. Gusto kong maghiwalay. Gusto kong ipawalang bisa mo ang lahat ng tulong na ibinigay mo kay Shen Yanchen sa mga nakaraang taon.
Daddy, sa wakas nakauwi ka na. Anan, Kapag ipinanganak ang batang ito, magkakaroon ito ng malubhang congenital heart disease. Naisip niyo na ba itong mabuti? ito ang aming anak, hindi namin siya pababayaan. An-an. Kasalanan ko ito, anak. Kasalanan ng tatay mo. Miss na kita, anak. Maaming kumpanya ng gamot ang nagbawi ng puhunan sa ospital ni ER Shen Yanchen. Tapos na ang panahon ng kanyang pag-akyat sa pamamagitan ng puhunan. Salamat, kuya. Kung hindi dahil sa akin, kung hindi ako nagpumilit na pakasalan siya. Hindi kayo mag-aaksaya ng ganito. Isa pa, si Chu Wiwi ang unang nobya ni ER Shen Yanchen. Sa mga nakaraang taon, maami siyang natanggap mula kay ER Shen Yanchen. Hiyas na kandado mula sa nanay ko para kay An-an. Shen Yanchen, hanggang sa puntong ito mo siya kamahalin? Pati ang alaala ng nanay ko, ibibigay mo sa kanya? Maaari mong bawiin ang mga ito sa pamamagitan ng batas. Hindi lang babawiin. Papagbayarin ko sila. Magandang araw po, ma'am. Ano po ang may tutulong ko? Tawagin mo ang manager ninyo. Paumanhin po, ma'am. Ang manager po namin ay para lang sa mga kliyenteng may purchase history na lampas sa 200,000 piso. Ito, at ito. Lahat kukunin ko. Sage po, ma'am. Sandali lang po. Ma'am, napakaganda po ng tasto ninyo. Ito po ang mga bagong labas naming koleksyon. Ipapackage ko na po ito para sa inyo. Bago ako magbayad, may reklamo ako. Ay reklamo ko ang empleyado ninyo dito. Dahil lang maganda, naging kabit na. Sinira ang pamilya ng iba. Tama po kayo. Jianxin. Siksu Weiwei, ng akit ng may asawa. Pumatay ng sanggol ng iba, tapos parang walang nangyari. Dito pa nagtatrabaho. Kahit sino na lang ang tinatanggap ninyo, ano? Seryoso, duda ko sa klaseng brand ninyo. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ako. Ha? Kaya mong gawin, di mo kayang aminin. Laging mukhang api, no? Gumagamit ng ulilat ina na drama para makuha ang atensyon ng asawa ng iba. Ang sama mo talaga. Hindi po, manager. Wala po akong ginawa. Ito mga litrato nila ng asawa ko, nagkakalat. Tignan ninyo. Nagbibintang ba ako ng walang basehan?
Nakakadiri talaga. Narinig ko na yan. Mga salesladi sa luxury store, hilig mangakit. Ang mga mayamang lalaki, asawa pa ng iba. Nagbebenta lang ng mamahaling gamit, akala mo kung sino na. Mga lalaking manyak, gusto talaga ng ganyang klase. Umalis na tayo. Kung asawa mo ang nagustuhan niya, gulo na naman. Tara na, umalis na tayo. Huwag kayong umalis. Ma'am, ano ba talaga ang gusto ninyo? Tanggalin ninyo lang siya. Lahat ng loss ninyo ngayon, ako ang sasagot. Jianxin, ano ba ang ginugulo mo? Huwag po ninyong sisihin si Adjen. Kami pong mag-ina ang may kasalanan. Pero pagkatapos po ninyong parusahan ako, huwag na po ninyong idamay si Yanchen. Jianxin, ikaw ang may pakana sa ospital. Tinanggap ko na nga ang paglipat ko ng trabaho. Pero pinawalan mo si Bibi, isang inang nag-isa. Parang pinapatay mo na ang ina at anak. Kung talagang mahal na mahal mo ang babaeng iyan at ang anak niya, sige, dalhin mo sila sa bahay niyo. Huwag mo silang pahirapan sa labas. Huling bisis ko na, itong sasabihin sa'yo. Alam lang, swimming lang ang nais. Malinis ang konsensya ko. Huwag mong ipakita ang sarili mong karumihan sa iba. Sagutin mo nga ako. Para kanino ka lumiban sa kaarawan ni An-An? Para kanino ka hindi sumaklolo kay An-An? At para kanino ka lumiban sa libing ni An-An? Shen Yanchen, sa harap ng konsensya mo, talaga bang malinis ang relasyon mo kay Xuweiwei? Kung hindi dahil sa inyong dalawa, hindi mamamatay si An-An. Kasalanan ko lahat. Ako ang may sala kay An-An. Jianxin, kahit anong hirap ang ipataw mo sa akin, handang-handa akong tiisin. Pero pakiusa, huwag mo nang saktan si Weiwei. Inosente silang mag-ina. Ang mga kasalanan mo, dapat mong bayaran. Pero kung gusto mong protektahan ang mag-ina, tingnan natin kung kaya mo. Ibabalik ko lahat ng ninakaw nila sa pamilya ko. Isang hiyas, isang kusing. Ang bahura ng balyena ay ang tanging nursery ng mga gray wall sa buong mundo. Dumaragsa ang mga inang balyena dito taon-taon upang mag-alaga ng kanilang mga sanggol. Nanay, kailan tayo pupunta sa bahura ng Balyena? Hintayin muna nating gumaling ng husto si An-An. Kapag mas malaki ka na, dadalhin kita, okay? Sige, magpapalaki ako ng mabilis. Umuwi na si Peitsuan. Nasaan ka? Nandito ako. An-An, bakit hindi ka tumitingi sa daan? Salamat kay Tia. An-An. Jianxin. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa kanya. Sabi ng kuya mo, may desisyon na. Kailangang ibalik ni Xuweiwei ang lahat ng ninakaw niya. Pero kung nabenta na ang hiyas na kandado at hindi na mabawi, magbabayad na lang siya ng pera. Nakuha ko. Jianxin, nag-aalala ako sa'yo. Kaya umuwi ako para bisitahin ka. Salamat, Peixuan. Nakalimutan kong sabihin ang tagal nating hindi nagkita. Bibili ako ng pagkain para sa'yo. Narinig kong dinala ka sa emergency room. Halika. Tingnan ko. Hahanapan ko ng paraan ang tungkol sa hiyas na kandado. Pero bago yon, huwag mo nang pahirapan si Weiwei. Ah, kaya pala ang bantog na Chief Ishen. Nakarating sa harap ko para ipagtanggol ang kabit. Nang mabalitaan niya, agad-agad siyang himatayin at naospital. Nawalan na ng trabaho si Weiwei. Kung kukunin pa ang lahat ng ipon niya, paano siya at si Xiao Zuan mabubuhay? Hindi lang ang Xuweiwei mo ang naospital. Kanina, habang nasa emergency room ako, iniisip ko, ano kaya ang naramdaman ni An-An nung gabing iyon? Tumigil ka na. Ang pinag-usapan natin ay sina Weiwei at ang kanyang anak. Wala ka bang kahit konting hiya sa puso mo? Hindi mo ba si An-An napapanaginipan? Ang puso mo ba ay para lang kina Xuweiwei at ang kanyang anak?
2 linggo nang wala si An-An. Binisita mo ba siya kahit minsan? Umalis ka sa hub ko. An-An. Ito ang unang pagkakataong dumalaw ang tatay mo. Galit ka ba sa kin, An-An? Bakit mo dinala ang mga basurang iyan sa harap ni An-An? Anong ibig mong sabihin? Pesensya na. Jansen, alam kong galit ka sa kin. Pero gusto ko lang makita si An-An. Hindi mo ba alam na kinamumuhian yan ni An-An? Pesensya na. Ito ang mga paboritong pagkain ni Xiao Tzuan. Akala ko gusto ng mga bata ang mga ganito. Ang gusto ng anak ng iba, tanda mo ng mabuti. Si An-An naman, nagkaroon ka ba ng konting malasakit sa kanya? Umalis ka. An-An, narito ang nanay mo. Ito ang bagong serya ng manika na to. Inuna kong bilhin at dinala sa'yo. An-An, pesensya na. Dati kasi abala sa trabaho ang tatay mo, aya't hindi kita naging maasikaso. Kung may susunod na buhay man, maging anak mo pa rin ako, ha, An-An? Huwag na. Hindi mo karapat dapat maging ama ni An-An. Yan Chen. Kailangan pa ba mamatay ako? Bago ka tumigil sa pagpapahirap kay Xiao Tzuan. MS Jan, naku, bumaba ka na. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Weiwei, hintayin mo ako. Weiwei, Huwag kang lalapit. O kung hindi, talon ako. Weiwei, kausapin mo ako ng maayos. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Nawalan na ako ng trabaho. Ngayon pati ipon ko kukunin nyo. Wala na akong natira. Weiwei, nandito pa ako. Kahit gaano kahirap, alagaan natin si Xiao Tzuan, di ba? Kailangan pa bang mamatay ako bago mo kami patawanin? Kami ng anak ko. Si Weiwei. Gusto mong tumalon? Tumalon ka. Gusto mong magpakamatay? Walang kumitigil sa'yo. Tama na. Nakakaawa na ang mag-ina. Nakakaawa sila. Si An-An, nag-iisa sa emergency room. Naghihintay ng tulong mo, hindi ba siya kawawa? Kung hindi dahil sa kanya at sa anak niyang pabigat sa'yo. Hindi sana namatay si An-An. Ngayon, ipapaawa mo pa siya sa akin. Impossible. Mababait si na Weiwei at ang anak niya. Hindi nila kayang gawin yon. Mababait? Si Weiwei. Ano nang ginagawa mo dyan? Nag-aantay ka pa ba ng invitation? Bakit hindi ka pa tumatalon? Jianxin, nababaliw ka na ba? Anong mapapala mo sa pagpapagali sa kanya? Kung mamatay man si Weiwei, mabubuhay kaya ulit si An-An? Shen, ano na sinasabi mo? Tao ka pa ba? Gusto mo pa mamatay din si Weiwei para mabayaran ang buhay ni An-An? Saka ka lang ba masisiyahan? Ang buhay ni An-An. Hindi katumbas yon ng basurang buhay niya. Huwag na siya galitin. Nga, tao pa rin yan, kahit papaano. Mga kababayan, yung babaeng nasa taas, nagradrama at gustong magpakamatay. Siya ang kabit ng asawa ko. Binigyan pa ng dote ko. Ngayon, sinasakdal ko siya para ibalik, bigla siyang nagtitelebaba dyan. Nagpapansin lang yan. Kawawa naman ang tunay na asawa. Grabe na talaga ang mga kabit ngayon. Bakit ang babae lang ang sinisisi? Hindi ba yan si Chief ER Shen mula sa cardiothoracic? Balita ko, nag-celebrate pa siya ng birthday ng anak ng kabit. Kaya na-miss niya ang operasyon ng sarili niyang anak. Namatay tuloy. Totoo ba yan? Si Chief ER Shen, ang tinatawag na scalpel ng cardiothoracic, nasa emergency room na nga. Seryoso pa ba yung tanong mo? May mga oras tayong lahat, hanggang kailan pa ba yung drama mo? Jianxin, ikaw ang nagpilit nito. Weiwei. Yan Chen, hayaan mo na akong mamatay. Kapag ako lang ang namatay, saka lang titigil si MS Jian sa pagpapahirap kay Xiao Tzuan. Weiwei. Huwag magsalita ng kalokohan. Halika, balik tayo sa kwarto. Nakita mo naman, di ba, Yan Chen? Matapos i-liquidate ni MS Jian ang mga ari-arian ko, wala na akong pambayad ng upa. Okay lang yan. Dito muna kayo tumira, ikaw at ang anak mo. Hindi ko naman kayo pababayaan na maging palaboy sa kalye. Pero paano kung malaman ito ni Jianxin? Mag-aaway na naman kayo niyan. Ganyan na ang sitwasyon namin, malamang hindi na siya uwi. Hay, Yan Chen, buti na lang nandiyan ka. Itingnan ko sa ref kung may makakain.
Jiansin, maghintay ka lang. Anong nangyayari? Itong mga nakaraang araw, palagi akong nananaginip. Palagi kong nakikita si An. Kung noon lang. Kung mas pinilit ko pa si Yu, Shen Yan Chen. Kung saan si An? Giant Xin. Tapos na yon. Kung talagang miss na miss mo si An. Pagdating ng panahon, sama-sama tayong dalawin siya. Aakyat lang ako para kunin yung aming family certificate. Hintayin mo ako dito. Sasamahan kita. Nandito ka na pala, Yan Chen. Ano nang ginagawa mo rito? Ako, Nasaan ang mga litrato ni An? hindi ko alam. Ginoong Shen, ang mga bagay na may kinalaman sa mga babae. Mas mabuti pang huwag ng pakialaman ng mga lalaki. Jiansin, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi mo ba nakikita? Pinaparusahan ko ang pumatay sa anak kong babae. Sabi ko na nga, sa akin mo isisi ang nangyari kay An. Wala itong kinalaman kay Weiwei. Tumigil ka. Shen Yan Chen, ang sama mo. Dahil lang sa sinabi mong yan, lalong hindi ako titigil. Ikaw, At tawag na ako ng pulis. CJ, tumawag ka. Pagdating ng pulis, tingnan natin kung sino ang kukuning nila, ako o itong mamamatay tao. Tama na. Ako ang nagpahintulot kay Weiwei na manirahan dito. Kaya, ikaw din ang nag-utos sa kanyang itapon ang mga gamit ni An. Itinapon mo ang mga gamit ni An? inisip ko lang na masasaktan ka kapag nakita mo ang mga yon. Kaya, Mga kalat lang naman yon. Okay lang na itapon. Walang masamang intensyon si Weiwei. Matagal mo nang gustong alisin ang lahat ng gamit ni An para makapagsimula kang muli. Kasama nitong mag-ina. Hindi yon totoo. Shen Yan Chen, kaya mo namang magbayad ng upa, pero bakit mo pa? Pinatira sila rito, at maglalakas loob ka pang sabihin na wala kang relasyon kay Xu Weiwei. Maghintay kayong dalawa. Gagantihan ko kayo. At babayaran ninyo ang lahat ng ginawa ninyo. Huwag mong itapon ang mga gamit ni An. Hoy, pumili ka naman ng maayos. Kahit basura, kukunin mo. Mali ang mga itinapon niya. Paumanhin po, nakakaabala sa trabaho ninyo. Noong una, si Weiwei ay gumamit. Posibleng ginamit niya ang posisyon niya bilang salesladi sa butike. At nakipagrelasyon siya sa kanila nang hindi tama para kumita. Kaya pala kaya niyang bayaran ang hiyas na kandado. Ipadala natin ang mga litrato sa mga bahay ng mga mayayamang iyon para makita ng kanilang mga asawa kung ano talaga ang nangyayari. Sage, Mahirap din para sa'yo, isang binata, pagkatapos mong umuwi sa bansa. Kasama mo pa akong gumawa ng mga ganitong bagay. Magkasama tayong lumaki, di ba? Huwag kang magsalita ng ganyan, parang hindi tayo magkaibigan. Uwi na muna ako, maaga kang matulog. Ingat ka sa bayahe. Ibalik mo sa akin. Kunin mo kung kaya mo. Ibalik mo. Sige, subukan mo. Ibalik mo. Jenxin, sana ay bumalik ka sa panahong iyon. Kahit papaano, masaya ka noon. pagkatapos natin makahanap ng bahay sa susunod na mga araw, ilipat mo na si Xiao Zuan at lumayas kayo rito. Sasagutin ko muna ang pera. Jiansin, ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw pala si Chu Weiwei, yung salesladi sa bautiki. Mukhang malakas pala ang mga asawa ng mayaman. Ah, Ikaw nga talaga. Bakit ka nagsisinungaling? Narito ang mga litrato, totoo ang lahat. Sino ang nagsisinungaling? Gusto mo, harap-harapan nating kausapin ang mga asawang iyon para maliwanagan.
Jensen, ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Para lang mapatawad mo ako. Pwede kitang patawarin pero sumama ka muna sa isang lugar. An-an, ito yung babaeng nakipagkita sa tatay mo. Dahil sa kanya, hindi ka naoperahan. Ngayon, dinala ko siya rito para humingi ng tawad sa iyo. Jensen, anong gagawin mo? Ano pa? Siyempre, papatawarin niya ang anak ko. Hihingi ako ng tawad sa isang bata. Napakaloko mo. Kung lalapit ka, tatawag ako agad. Gusto ng mga mayamang misis malaman kung nasaan si Suwego. Kung hindi mo alam kung paano humingi ng tawad, tuturuan kita. Una, dahil sa pagiging kabit mo at pagsira sa pamilya ng iba. Pangalawa, para kay An-an. Ang pagkamatay ng anak ko. May kinalaman ka riyan. Pangatlo, Para sa akin. ginulo mo ang asawa ko. Sinira mo ang pamilya ko. Ako ang pinakanilalapastangan mo. Nasisiyahan ka na ba? Siyempre, hindi pa. Huwag, Yanchen. Tatawag siya. Umalis na tayo dito. An-an. Nabawi ko na ang dangal mo, anak. Pero hindi pa ito ang katapusan. Sa Lesladi sa mamahaling tindahan, kumakabit sa asawa ng kliyente. Alam na may asawa, kabit pa rin. May kasalanan sa pagkamatay ng isang bata. Grabe, ang daming klaseng tao sa mundo. Huliin ang kabit. Parang nakita ko na yung babae na yan. Yan ba yung mga babae sa bubong na nagpapakamatay? Yan yung kabit ni Chief Yashin. Tama, siya ngayon. May masamang impluwensya ka kamakailan. Tigil muna sa trabaho, pansamantala. Hoy, Yanchen, tingnan mo nga ang cellphone mo. Grabe naman ang mga yon, sobra na. May mga nagsusumpa pa kay Xiao Zuan, nakakagalit. Weiwei, pagod na pagod ako. Pahinga muna ako, okay? Hindi, Yanchen, ako. Alam ko na, hindi ako pababayaan ni Yanchen. Yanchen, sirain niyo lahat. Sino ba kayo? Bakit niyo ginagawa to? Kami ang alyansa laban sa kabit. Maligayang pagdating sa aming Lestriam, mga kapamilya. Ang target natin ngayon ay yung sikat na Salesladi ng Luchuri Boutique. Nagkaroon ng relasyon sa may asawa. Naging sanhi ng pagkamatay ng bata. Isang kasalanang hindi mapapatawad. Tuloy lang. Sirain lahat. Huwag. Tigil na. Huwag ninyong sirain. Ano-ano ito? Sa palagay ko, mahalaga sa iyo itong bagay na to. Kaya hinanap ko sa kaibigan kong nagtatrabaho sa sanglaan. Kahit korte hindi mabawi, ikaw pa ang nakakuha. Pix 1. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Para sa akin, ang pinakamagandang pasasalamat ay ang makita kitang masaya. Kailangan kitang kausapin. Oras na para isara ang lambat. Ngayon ang isang anibersaryo namin yan. Noon, wala kaming kahit ano, mahirap na mahirap. Ayaw ng pamilya namin na magkasama kami. Jianxin, tumigil ka na. Ikaw na isang kabit ang may gana pang magsalita ng ganyan? Sa pag-ibig, ang hindi minamahal ang tunay na kabit. Tunay ang pagmamahalan namin ni Yanchen. Kaya tunay din ba ang pagmamahalan mo sa mga mayaman? Wala akong magawa noon, wala akong pagpipilian. Jianxin. Hindi tulad mo na may magandang kinabukasan. Kaya pakiusap, magsama kami ni Yanchen. Iwanan mo na kami, pakiusap. Jianxin, ano ang gagawin mo? Ang galing na pagprotekta sa iyo ni Shen Yanshen.
Lahat ng ginawa ko ay para lang mahuli ka. Sabihin mo, bakit mo pinatay si An-An? Hindi ako. Alam ko nang magkakaila ka. Jianxin, talagang hindi ko alam. Hindi ko alam na si An-An ang pasyente sa gabing iyon. Gusto ko lang subukin kung sino ang pipiliin ni Yan Chen sa amin. Kaya ko inalis ang mensahe ng ospital para sa kanya. Sumpa, hindi ko sinadya na mapahamak ang anak mo. Kung mamamatay ka lang, napakadali naman para sa iyo. Hulaan mo, narinig ba ni Shen Yan Chen ang lahat ng sinabi mo? Hindi ito totoo. An-An, Jianxin. Maniwala ka sa akin, pakiusa. Talagang hindi ko alam. Hindi ko alam na ganoon ang balak ni Su Weiwei. Wala sa iwan. Shen Yan Chen. matagal lang nagwakas ang ating pagsasama. Shen Yan Chen. Ang ating pagsasama ay matagal nang nagwakas. Pasensya na, Jianxin. Kasalanan ko sa iyo at kay An-An. Sa ngayon, sa hinaharap, ako at si Su Weiwei, maghihiwalay na kami, pwede ba? Nawala na sa akin si An-An. Hindi ko na kayang mawala ka pa, Jianxin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sige na, isa lang. Jianxin. Jianxin, kailangan na nating umalis. CJ. Tara na, mahirap magpa-reserve sa restaurant na iyon para sa magkasintahan. Peksuan, tulungan mo akong magpanggap. Magandang gabi po. Ito po ang inihanda ng ginoong ito para sa inyo. Ang galing, pati pala to kasama sa pagpapanggap. Salamat. Sa totoo lang, Jianxin. Anong ginagawa mo? Halatang halata naman. Nakipag-date ako. Hindi pa tayo diborsyado. Paano mo ako ilalagay sa ganyang sitwasyon? Nung kasama mo si Su Weiwei at ang anak niya. Paano mo naman kami inilagay ni An-An? Dumaan lang ako at nakita ko to, bagay sa'yo kaya binili ko. Ako na ang magsasabit sa'yo. Ikaw pa rin talaga. Kung wala ka, hindi ko alam ang gagawin ko. Eh di habang buhay kitang tutulungan mag-ayos ng kurbata. Walang ibang makakatikim ng serbisyong to. salamat, gusto ko to. Ang sarap sana ng pagkain, kaso may mga taong nakakawalang gana talaga dito. Peksuan, may bago raw na pelikula na ipapalabas. Gusto mo bang manood tayo? Sige, ikaw ang bahala. Ngayon, ang ospital ay naghahanap ng ilang volunteer na doktor para magtrabaho sa affiliated hospital ng Haicheng. Hai Cheng, Tatay, kailan mo ako dadalhin sa Haicheng? anong gagawin mo sa Hai Cheng? Sa bahura ng balyena. Nangako ka sa akin noon.
Anak, mabait ka. Hintayin mo matapos ang trabaho ko. Saka kita dadalhin, pwede ba? Ganyan din ang sinabi mo nung huli. Pesensya na. Napansin mo ba? Parang kamukha ng kuya ko yung kontrabida. Nga, medyo. Jianxin, bumalik ka na. Pag-usapan natin. Paalisin mo muna yung ibang tao. Ang bisita ko, hindi mo pwedeng paalisin. Gabi na, delikado kung magmaneho ka mag-isa pa uwi. Baka naman. Pwede ka munang tumuloy sa bahay ko. CJ, Jianxin, anong klaseng pagpapahirap sa akin to? Pagpapahirap. Ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Inimbita ko si Peksuan na tumuloy sa bahay. Ano nang pakialam mo? Babae ka, lalaki siya. Mag-isa kayong dalawa sa isang bubong? Mali talaga yon. Shen Yan Chen, huwag kang magpakadumi ng isip. Kapag madumi ang puso mo, lahat ng bagay madumi ang tingin mo. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Malinis ang konsensya namin. Huwag mong idamay ang iba sa karumihan ng isip mo. Kahit anong meron sa amin, wala kang pakialam. Ikaw ang pumatay kay An-An. Ang pagsasama natin. Tapos na yon. Jianxin, naipaliwanag ko na sa'yo. Ang sakit ni An-An, kailangan na matinding pagkabigla. Bago magbalik, nung araw na yon, hindi ko inakala. Ang pagkabiglang binigay ninyo ni Suweiwei. Hindi ba sapat yon para sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Nung gabi ng kaarawan ni An-An, ang post ni Suweiwei sa social media. Nakita iyon ni An-An. Talagang hindi ko alam ang mga ito. Hindi mahalaga kung alam mo o hindi, pero dahil sa iyong pagpapabaya. Sa iyong pagtataksil sa isip si An-An, ay namatay sa kanyang kama sa ospital. Shen Yan Chen, sa tuwing makikita kita, naaalala ko ang gabing iyon. Sa buong buhay ko, ayaw ko nang muling tumingin sa iyo. Nitong mga nakaraang araw, salamat sa pagpanggap mong kasama ko. kapag kailangan mo ako, narito lang ako. Ang iba ay ipapasa ko sa abogado. Jianxin, noon, ako ang may kasalanan sa iyo. Sana'y makapag-move on ka na at magsimula ng bagong buhay. Tapos ka na ba? Alis na ako. Nag-apply na ako sa ospital. Para malipat sa isang affiliate hospital sa Haicheng. Jianxin, mag-asawa tayo noon. Wala ka bang anumang sasabihin sa akin? Jianxin, E di, mag-iingat ka sa biyahe. Yan, Chen, kung kinakailangan, puputulin ko ang relasyon ko sa pamilya ko. Ganun na lang. Ayaw kong makipaghiwalay sa iyo. Ginagawa lang ng pamilya mo ang sa tingin nila ay makakabuti sa iyo. Pagkatapos ng lahat, isang mahirap na estudyante lang ako. Kung sasama ka sa akin, maghihirap ka lang. Duwag. Tingnan mo ang mga mata ko. Mahal mo ba ako? Sapat na iyon. Shen Yan Chen. Hanggang sa huling hininga mo, hindi mo ako matatakasan.
Nang lahat ay tinalikuran ako noon. Ikaw lang ang yumakap sa akin ng mahigpit. Paumanhin, Jianxin. Ako ang nagpabaya sa'yo. Yan Chen, saan ka pupunta? Sa Haicheng, inilipat ako sa isang ospital sa kanayunan doon, malapit sa bahura ng balyena. Sa kanayunan, Yan Chen? Ang pangarap mo, hindi ba maging isang dakilang doktor? Ang makapagpagaling at makapagligtas ng buhay ang tunay na dakilang doktor. Maaming mahihirap doon na hindi kayang magpagamot. Nagkamali ako ng napakaraming bises. Panahon na para magbayad sala. Hindi, Yan Chen. Hindi ka pwedeng umalis. Paano kami ni Xiao Chuan kung alis ka? Wei. Naniniwala akong makakahanap ka ng sarili mong kaligayahan. At isa pa, huwag na tayong magkausap muli. Yan Chen. Kung ikaw at si Jianxin ay hiwalay na, bakit hindi mo ako tanggapin? Yung nangyari kay An, hindi ko talaga sinasadya yun. Yan Chen, patawarin mo na ako, please. Hindi ko talaga kayang mawala ka. Paumanhin, Wei. Yung tungkol kay An, hindi pa rin ako mapalagay sa puso ko. Hanggang dito na lang. Huwag na tayong magkita. Yan Chen. Dalawang buwan ka nang hindi nagbabayad ng upa. Kung wala kang pera sa loob ng 2 araw, lumayas ka. Naipon mo na ba ang matrikula ni Xiao Zuan para sa semestre nito? Ma'am, mayroon pa po kayong hindi nababayarang bayarin sa ospital. Boss Wang, ito po ang mga bagong dating. Siya na. Sage po, Boss Wang, mag-enjoy po kayo. Boss Wang, ano ang gagawin mo? Malalaman mo rin mamaya. Hahaha. Sa susunod, ikaw pa rin ang hahanapin ko. Yuko, ibalot ang ulo ng mga kamay. Hija, tingnan mo ito. Pag-isipan mo, ha? Si Weiwei. Dumating na ang kapalit ng mga ginawa mo. Tatlong taon na. Hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ng nanay mo ang katotohanang wala ka na. Nanaginip pa rin ako na hinahawakan mo ang kamay ko at tinatawag akong nanay. Ang paborito mong lugar ang bahura ng balyena. Dinala na kita rito. Nagustuhan mo ba? An, miss na kita, anak. Yawang, ito ang mga gamot na nireseta ko para sa iyo. Tandaan mong inumin ito palagi. Alam ko. Salamat, Yarshen. Kung wala ka, matagal nang tumigil sa pagtibok ang puso ko. Ganito kasi iyon. Shen yan Chen. Jianxin, Anong ginagawa mo rito? sinabi ko na, nag-apply ako sa ospital para lumipat dito sa dagat. Malapit dito ang bahura ng balyena na gustong puntahan ni An. Ang pagliligtas ng buhay dito ay paraan ko ng pagbayad sala. Kaming mga matatanda, naghihintay na lang ng kamatayan. Hindi na lang dumating ka, Yarshen, kaya nakita namin ang aming mga apo. Alis na muna ako. Sage po, ingat po kayo. O nga pala, dumaan ako sa puntod ni An. Bakit nawala na? Inilipat na. Inilipat? Saan inilipat? Huwag mo nang alamin. Ayaw rin ni An na maging ama ka niya. O nga pala. Ikakasal na kami ni Peksuan. Pupunta ka ba sa kasal namin?
Abala ako sa trabaho, hindi ako makakapunta. Maligayang pagbubuklod sa inyo. May palumpong malapit sa bahura ng balyena. Doon ko inilipat ang puntod ni An-An. Salamat, An-An. Alas 5 ng umaga, natagpuan ang bangkay sa gubat malapit sa bahura ng balyena. Ang nasawi ay isang manggagamot sa kanayunan. Paunang hatol. Pag-atake ng mabangis na hayop ang sanhi ng kamatayan. Ayon sa ula, mahigit 10 insidente ng pag-atak ng hayop na ang nangyari dito. Unang araw ng bagong kasal, bakit ang aga mo gumising? An-An, nasaan ka na ngayon? Pakiusap, huwag buksan ako. Ako si Anan, naglalakbay ako. Kung makita mo ako, mangyaring kumuha ng ilang larawan. Ilaki pang lokasyon at ipadala sa email ng nanay ko. Pagkatapos, ibalik mo na lang ako sa dagat. Maraming salamat.